Sa unang eksena, nakilala natin si Elliot Deacon, isang direktor ng punerarya at may-ari ng isang funeral home. Ang kanyang pang-araw-araw na gawain ay ang maingat na paghahanda ng mga bangkay para sa kanilang libing, kadalasang kinakausap niya ito ng banayad at mahinahon. Sa kasalukuyan, inaalagaan niya ang bangkay ng isang matandang guro ng piano. Sa susunod na eksena, ipinakilala si Anna Taylor, isang guro sa middle school, na kasalukuyang nag-e-enjoy kasama ang kanyang kasintahang si Paul. Kahit romantiko ang kanilang tagpo, kapansin-pansin na hindi maganda ang pakikitungo niya rito. Maya-maya, habang nasa shower, tinanong siya ni Paul tungkol sa problema, pero iginiit ni Anna na ayos lang siya, kahit halatang iba ang sinasabi ng kanyang ekspresyon. Pagkatapos nito, pumunta si Anna sa trabaho at natuklasang binubuli ng dalawang nakatatandang estudyante ang mas bata niyang estudyanteng si Jack. Agad niyang inawat ang mga ito at pinahinto ang pang-aabuso. Pagkatapos ng klase, habang papaalis siya ng paaralan, nagsimulang magkurap ang ilaw sa pasilyo na nagdulot ng kaba sa kanya. Mabilis siyang nagmadali papunta sa labasan ngunit nadiskubreng nakalak ang pinto. Sa gitna ng tensyon, bigla na lang lumitaw si Jack at walang kahirap-hirap na binuksan ang pinto. Kinagabihan, dumalo si Anna sa libing ng dati niyang guro sa piano sa punerarya ni Elliot. Habang papalapit siya sa bangkay, napansin niyang gumalaw ang bibig nito na ikinagulat niya. Pero nang mas tignan niya ito ng mabuti, normal ang lahat, at naintindihan niyang imahinasyon lang niya iyon. Kinagabihan din iyon, sumama si Anna kay Paul sa isang mamahaling restaurant para maghapunan. Ibinahagi ni Paul ang balita ng kanyang promosyon sa punong tanggapan ng kumpanya sa Chicago. Kasabay nito, inabot niya ang singsing na may balak sanang mag-propose at imbitahin si Anna na sumama sa kanya. Pero bago pa siya makapag-propose, inumpisahan ni Anna ang isang pagtatalo, sa takot na baka tapusin na ni Paul ang kanilang relasyon. Kahit pilit ni Paul na ipaliwanag ang kanyang intensyon, hindi siya pinakinggan ni Anna at bigla na lang itong umalis na galit. Habang nagmamaneho si Anna, labis siyang balisa. Sa gitna ng malakas na ulan, naaksidente siya sa kalsada. Sa sumunod na eksena, makikita si Anna na nakahiga sa isang ambalmang table sa funeral home. Mapatla ang kanyang mukha at may sugat sa kanyang noo. Maya-maya, pumasok si Elliot at sinimulan ang paghahanda sa bangkay. Habang tinatanggal niya ang mga damit ni Anna, biglang nagising si Anna at nagtanong kung nasaan siya. Kalma lang na ipinaliwanag ni Elliot na nasa funeral home siya at patay na. Dagdag pa niya, namatay siya 8 oras na ang nakalipas matapos mabangga ng isang truck na may kargang mga metal pipes. Kahit sinisikap ni Elliot na ipaliwanag na papunta na siya sa kabilang buhay, nalilito at natatakot si Anna, hindi matanggap ang sinasabi niyang patay na siya. Samantala, si Paul ay nagising sa kanilang bahay at paulit-ulit na tinatawagan si Anna, hindi alam na nasa pag-aari na ni Elliot ang kanyang mga gamit. Hindi sinasagot ni Elliot ang tawag ni Paul at inilagay ang mga gamit ni Anna sa isang imbakan kasama ng gamit ng iba pang mga namatay. Dahil hindi matagpuan si Anna, pumunta si Paul sa bahay ng ina ni Anna para magtanong tungkol sa kanya. Sa pagkadismaya niya, sinabi ng ina ni Anna ang tungkol sa malagim na aksidente na naging sanhi ng pagkamatay nito at sinisi si Paul sa pagpayag na magmaneho si Anna sa masamang panahon. Sa funeral home naman, tinatahi ni Elliot ang sugat ni Anna habang nalilito siya kung bakit wala siyang nararamdamang sakit. Tinanong niya si Elliot tungkol dito, pero agad itong iniba ang usapan at binigyan siya ng gamot para ma-relax ang kanyang mga kalamnan. Di nagtagal, dumating ang ina ni Anna, na naka-wheelchair, para dalawin siya. Umiiyak itong kinausap ang katawan ni Anna, nagtatanong kung sino na ang mag-aalaga sa kanya. Bago umalis, hiniling ng ina na ibalik ang kulay ng buhok ni Anna sa natural nitong kulay kayumanggi. Pagkatapos, nagising si Anna at natuklasang nag-iisa siya sa silid. Naglakas loob siyang bumangon at sinubukang gamitin ang landline phone, pero hindi ito gumagana. Biglang dumating si Paul sa funeral home at hiniling kay Elliot na makita ang kanyang kasintahan. Sa kabila ng kanyang pagsusumamo, tumanggi si Elliot dahil wala namang legal na relasyon si Paul kay Anna. Narinig ni Anna ang boses ni Paul kaya't sumigaw siya at kumatok ng malakas sa pinto, ngunit walang nakarinig sa kanya. Sa desperasyon, pumunta si Paul sa istasyon ng pulisya para humingi ng tulong mula sa kaibigan niyang si Tom. Ngunit sinabi ng isa pang pulis na nasa patrol duty si Tom at babalik din ito maya-maya. Habang naghihintay, pumunta si Paul sa impound ng pulisya at naupo sa loob ng sasakyan ni Anna na nasira sa aksidente. Doon, nagkaroon siya ng pangitain tungkol kay Anna na biglang nawala nang dumating si Tom. Nakiusap si Paul kay Tom na tulungan siyang makapasok sa funeral home, pero sinabi ni Tom na wala siyang magagawa tungkol dito. Samantala,
Iniikot ni Ana ang silid at natuklasan ang isa pang bangkay sa mesa. Sa takot na matulad dito, kinuha niya ang isang pares ng gunting at hinintay si Elliot. Nang dumating si Elliot, tinakat siya ni Ana gamit ang gunting, ngunit hindi ito natakot. Sinabi ni Elliot na hindi siya masasaktan ni Ana dahil patay na ito. Nagpumilit si Ana, nagtatanong kung paano siya nakakapag-usap kay Elliot kung patay na siya. Dito isiniwalat ni Elliot na mayroon siyang kakayahang makipag-usap sa mga namatay. Pinayuhan niya si Ana na tanggapin na ang kanyang kamatayan dahil nakaschedule na ang kanyang libing sa loob ng 3 araw, kung kailan ilalagay siya sa kabaong at ililibing ng tuluyan. Sa susunod na eksena, inihahanda ni Elliot ang bangkay ng isang matandang babae para sa libing nang dumating si Jack. Mukhang alam ni Jack ang tungkol sa pagkamatay ni Ana, kaya't nagtanong siya tungkol sa kanyang guro. Sinabi ni Elliot na ang libing ni Ana ay sa Biyernes at hiniling kay Jack na umalis muna. Kinabukasan, narinig ni Paul ang boses ni Ana na parang bumubulong at nagkaroon siya ng mga pangitain kung saan nakita niyang naliligo si Ana. Ngunit bigla siyang nagising at napagtanto niyang isa lang itong panaginip. Samantala, bumalik si Elliot kay Ana na may dalang damit na nakalaan para sa kanyang libing. Habang abala si Elliot, palihim na nakuha ni Ana ang susi mula sa kanyang bulsa. Makalipas ang ilang sandali, umalis si Elliot upang kunin ang isa pang bangkay mula sa ospital. Agad na ginamit ni Ana ang ninakaw na susi para subukang buksan ang pinto. Sa isang gasolinahan kung saan huminto si Elliot para magpagasolina, bigla niyang naalala na naiwan niya ang kanyang mga susi. Nagmamadali siyang bumalik sa funeral home. Samantala, nagtagumpay si Ana sa pagbukas ng pinto at sinimulan niyang galugarin ang lugar. Natuklasan niya ang isang silid na may telepono at dali-daling tinawagan si Paul, desperadong umaasang sasagutin niya ito. Matapos ang ilang ring, sinagot ni Paul ang tawag ngunit agad din itong binaba dahil inakala niyang isa na namang guni-guni. Biglang natuklasan ni Elliot si Ana at hinayaan siyang makita ang kanyang walang buhay na refleksyon sa salamin, pinatotohanan ang kanyang pagkamatay. Samantala, nakita ni Jack si Ana sa labas ng bahay at nanatiling gulat. Sa isa pang kakaibang pangyayari, huminga si Ana sa harap ng salamin na nagdulot ng pagkakaroon ng fog dito. Ngunit bago niya mapansin, mabilis itong nilinis ni Elliot. Dahil dito, tuluyang naniwala si Ana na siya ay patay na kaya't tumigil na siya sa paglaban at hinayaan si Elliot sa kanyang mga paghahanda sa katawan, pati na rin ang anumang gamot na ibinibigay nito sa kanya. Kinabukasan, pumunta si Paul sa paaralan ni Ana upang kunin ang kanyang mga gamit. Habang papaalis, nilapitan siya ni Jack at sinabing nakita niya si Ana sa funeral home noong nakaraang araw na nakasuot ng pulang damit. Tinanggihan ni Paul ang pahayag ni Jack, iginiit na patay na si Ana. Ngunit nang sabihin ni Jack na hindi sapat ang pagmamahal ni Paul kay Ana, nagalit si Paul at sinampal ng publiko si Jack. Samantala, dumating ang isang pulis sa funeral home upang tingnan ang bangkay ng kanyang kapatid na nasa parehong silid kung saan naroon si Ana. Hiniling ng pulis kay Elliot na iwan muna siya ng ilang minuto kasama ang bangkay. Nang umalis si Elliot, lumitaw ang tunay na motibo ng pulis. Nilapitan niya ang hubad na katawan ni Ana, ngunit bago pa siya makapagpatuloy biglang pumasok si Elliot, naabutan ang pulis na nakaluhod sa tabi ni Ana. Sa malamig na tono, tinanong ni Elliot kung ano ang ginagawa nito. Napahiya at natakot, dali-daling tumayo ang pulis at umalis ng walang imak. Habang umaalis, binalaan siya ni Elliot na huwag nang bumalik. Pagkatapos, bumalik si Jack sa punerarya at ibinahagi kay Elliot ang nakita niya noong nakaraang araw. Sa tugon, kalmado niyang sinabi ni Elliot na pareho silang may kakayahang makipag-usap sa mga yumao. Habang pauwi, biglang naalala ni Paul ang pulang damit na suot ni Ana noong umaga ng kanyang pagkamatay, na nagdulot ng hinala na baka buhay pa ang kanyang kasintahan. Sa kabilang banda, bumalik si Paul sa funeral home, puno ng determinasyon na makita si Ana. Ngunit gaya ng dati, tinanggihan siya ni Elliot at sinabing hindi siya maaaring pumasok. Hindi siya nagpatalo, kaya't pinilit niyang pumasok at tinawag ang pangalan ni Ana habang hinahanap ito. Sa kabila ng paghahanap, binalaan siya ni Elliot na tatawag ng pulis kung hindi siya aalis. Napilitang umalis si Paul at pumunta sa istasyon ng pulisya. Sa istasyon, sinabi niya kay Tom na buhay pa si Ana. Ipinaliwanag niya na maaaring sobrang hina ng tibok ng puso nito dahil sa matinding sedasayon. Ngunit hindi naniwala si Tom dahil wala siyang konkretong ebidensya. Samantala, sinuotan na ni Elliot si Ana ng kanyang kasuotan para sa libing.
Nagkaroon sila ng malalim na pag-uusap kung saan inamin ni Ana na hindi siya kailanman naging tunay na masaya sa kanyang buhay. Sinabi rin niya na hindi niya lubos na minahal si Paul, ngunit ngayon nagsisisi siya sa lahat ng nangyari. Lumipas ang oras at dumating ang araw ng libing. Inilagay ni Elliot si Ana sa kabaong habang naghahanda siyang bigyan ito ng panibagong dosis ng droga. Hiniling niya na makita ang sarili sa huling pagkakataon. Iniabot ni Elliot ang isang maliit na salamin, at sa kanyang pagkagulat, napansin niyang may hamog sa salamin mula sa kanyang hininga. Biglang napagtanto niya, buhay pa siya, at nilinlang siya ni Elliot. Punong-puno ng takot, sinubukan niyang pumiglas, ngunit muli siyang tinurukan ni Elliot ng gamot upang mawala ang kanyang ulirat. Pagkatapos, nagtipon ang lahat sa funeral hall para magbigay ng kanilang huling pamamaalam kay Ana. Dumating si Paul, wasak ang damdamin, at isinuksok ang singsing ng kasal sa daliri ni Ana. Habang bahagyang kumikibot ang kanyang mga labi at talukap ng mata, dali-daling isinara ni Elliot ang kabaong. Matapos ang libing, sa gitna ng sementeryo, nalugmok si Paul sa matinding kalungkutan at nagpakalasing. Nilapitan siya ng funeral director, at diretsahang inakusahan ni Paul si Elliot na inilibing si Ana ng buhay. Sa halip na magtanggol, sinulsalan pa ni Elliot si Paul na silipin ang libingan upang alamin ang totoo. Galit na galit, naghanda si Paul na maghayganti, ngunit binigyan siya ni Elliot ng babala, mauubusan na siya ng oras. Agad tumakbo si Paul patungo sa sementeryo, sa kabila ng kanyang kalasinggan. Samantala, nagising si Ana sa loob ng kabaong, desperadong sumisigaw ng tulong habang nauubos ang hangin. Sa kabila ng pagiging lasing, magiting na nilandes ni Paul ang kalsada patungo sa sementeryo. Nang makarating siya, mabilis niyang hinukay ang kabaong ni Ana at iniligtas ito. Sa isang himala, naibalik niya ang buhay nito, at sa sandaling iyon, ipinahayag ni Ana ang kanyang pagmamahal kay Paul. Narinig ni Paul ang kakaibang tunog, na ipinaliwanag ni Ana bilang si Elliot na ginugupit ang kanyang damit gamit ang gunting. Biglang napagtanto ni Paul na nasa funeral home siya. Kasama si Elliot na nakatayo sa kanyang harapan, inihahanda ang kanyang katawan tulad ng ginawa kay Ana. Ibinunyag ni Elliot na hindi kailanman nakarating si Paul sa sementeryo, namatay siya sa isang aksidente sa sasakyan. Iginiit ni Paul na buhay pa siya, ngunit walang pag-aalinlangan na itinusok ni Elliot ang ambolmang trocar sa kanyang katawan, tuluyang tinapos ang kwento. Para sa higit pang mga video na tulad nito, mangyaring mag-subscribe sa channel, mag-iwan ng like, at i-on ang notifications. Salamat sa panonood.